Hello guys, good morning. So alam naman natin 'di ba lahat na meron ng warrant of arrest itong si Dodong Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi ng mga DDS ay fake news nga daw. Okay lang 'yan. Oo. Pag-isipan nyo pa din kagaya nung ginawa nyo kay Digong, 'di ba? Nagsasabi kayo na ang ICC ay nasa helmet lamang. So kagaya din ngayon, pinapakalat ninyo na fake news yung warrant of arrest. Sige lang mga B. Oo. So ngayon mapag-anuhan natin na serious note. Sinasabi nila na 'di ba nadadaan sa local courts dapat. Oo. Kung tayo ay member pa. Again and again. Kung ano yung nangyari kay Digong, na sinasabi niyong kidnapping, na sinasabi niyo walang jurisdiction, ito pa rin ang naratibo na gagamitin. Oo. Extradition. Hindi na natin magagamit ang extradition. Dahil ang extradition ay between the member state and a member state. Kailan ba naging state ang ICC? So, hindi siya magagamit. Kaya kung ako sa iyo, Dodong Ronald Bato, wag ka nang manlaban. Dahil sinasabi nila na magtatago daw siya sa Senado. Totoo naman. Merong parliamentary immunity ang isang senador during plenary. At itong parliamentary immunity ay ipinalawig ito ni Tito Sen, si Senator Tito Soto, nung time ni Trillanes. Yung time kasi ni Trillanes na binukay ni Digong na siya ay dakpen, nandyan talaga sa Senado si Trillanes. At ipinilawig iyon ni Tito Sen na it's not just during plenary ang parliamentary immunity, but it's within the vicinity of the Senate. Kaya nung time na yon hindi talaga nahuli si Trillanes. Pero ibang usapin naman ito pagdating kay Bato. Dahil ang gagamitin natin ito ay ang Article 17 ng RA 9851 na kailangan talagang Philippine government ay isurrender yung taong hinihingi ng International Tribunal. Again, ICC is not a state. It is an international tribunal na meron po tayong mandatoryo na sundin po ang hinihingi ng mga international tribunal dahil ang ating batas ng Pilipinas ay nag-a-adhere din ng international laws at it will form as part of the laws of the land. Nandiyan yan sa ating Article 2 ng ating Constitution. Na pag hindi po ito sinunod ang mandato, magkakaroon po tayo ng hindi kakayaning repercussions. Oo. 'Di ba? Ilan ba ang miyembro ng ICC? So ikaw, Dodong Ronald Bato, wag ka nang manlaban dong. Sumurrender ka na lang at baka maari pa na pagdating mo ng application mo ng interim release, baka maari ka pang pagbigyan. Huwag ka nang manlaban, huwag ka nang mag-uumiyak. At kayo mga DDS, yung banat nyo naman, nasasabihin nyo na wala man fake news yan, walang warrant of arrest, sige lang, focus lang kayo. Panghawakan nyo pa rin yan. Ending din naman mag-uumiyak kayo. Diba ano sabi ko? Na end part of October, or the second week, the most, ng November. Diba nga totoo? So, sinasabi ngayon ni Bato na si Trillanes ang magposa sa kanya. Posible naman yan, dong. SOP naman yan, dong, na ang magpusa sa'yo ay ang apprehending officer. Kailan ba naging apprehending officer ang isang private citizen?
'Diba? At hindi ka naman maaari ding samahan ni Trillanes. So, tingnan mo, baka naman kasi gagawing special ano si Trillanes, 'di ba, ng Philippine government, malay natin. Pero pwede kang bisitahin ni Sentry doon. At ito, Dodong Ronald Bato. 30 kasi ang laman dapat ng detention center doon. 6 lang ang nandoon. So, this is the biggest chance for you to na makipagsalamuha kay Tatay Diggs yung karton. Oo. Pwede naman kayong magkikita doon sa common area eh. Oo. So, huwag ka nang manlaban, Dodong Ronald, no? Ang maganda mong gawin, mag-ready ka na ng iyong pasalubong kay Tatay Diggs. Ang paborito talagang ulam ni Tatay Diggs ay paksiw. Paksiw na tamban, paksiw na palutpot. Oo, paborito niya yan. Naghahanap na din niya ng bulanghoy. Oo, naghahanap na din niya ng lauoy. Kung ako sa'yo, Didong Ronald, magbaon ka na, ipasalubong mo kay Tatay Diggs. Huwag ka nang manlaban. Sumurrender ka na lang. Kasi ang Senado, hindi yan sa iyo magiging kanlungan. 'Di ba? It's a shame to Philippine government that a Senate will cradle a criminal like you. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba igagamitin mo kanlungan 'yan? My God, Bato. Dong, sumurrender ka na lang, huwag ka naman laban. Oo, alam mo yung mga DDS ngayon, ay ito pakiusap nyo na lang. Pwede sabay-sabayin nyo para isang iyakan na lang. Dahil, di ba, granted ng extradition, ipapahiram na. Si Kibuloy sa Amerika. Iyak na dis, mga didilis. Sabi ko sa inyo, kailan may hindi magwawagi ang kasamaan. Oo. At dagdag pa, hindi natin alam sa mga naririnig-rinig natin sa ating tiririt, end of March or the second week of April next year, may susunod kay Bato. Sino kaya ito? May guess ba kayo kung sino ang kasunod? Basta ako, alam ko, may maraming kasunod. Oo. Sa tingin nyo, DDS, meron pa ba kayo ilalaban sa 2028? Paano na yung kanta na iisa lang ang tono? Kami ang apoy na hindi mamatay on a bed of roses. By the way, mga kababayan, nandito na po ang uwan. Ingat po ang lahat. Sana po kusang lumihis at matunaw ang uwan at wala na tayong mga kababayan na magdudusa sa disaster na itong parating. Thank you so much po at magandang Sunday morning. DDS, itigil nyo na kasi ang kabalbalan. Oo. Mga iglesia ni Katoy na pinabayaan ni Kristo, itigil na din kasi ang paggamit ng sekta ninyo. You can go out to the streets not being a sect but being a Filipino citizen because you too, ikaw din naman ay may karapatang mga lampag bilang Pilipino. Pero wag niyong gamitin ang bilang sekta ninyo because it's another thing. You are not paying the tax being a sect, 'di ba? Pero ikaw bilang iglesia na Pilipino ka, oo, ikaw ay nagbabayad ng tax. So you can go out to the street anytime you want, not being a sect, but personal. Ganun yun, B.